Brothers, what's up? So ngayon, we will be discussing the alliance in detail and syempre yung ating historical cities sa loob lang din yan ng alliance ka brothers. Makikita nyo dito kung gaano ka-importante maging member ng isang alliance ka brothers compared sa isang solo player lang dito sa Frost Kingdom. Maraming benefits na kukuha talaga ang isang alliance member. So i-discuss ko mamaya yan isa-isa ka brothers, pero bago ko i-discuss ka brothers, mag-intro muna tayo. Today, you will know, ka-brothers, why being a member of an alliance is very important. So, i-check natin yung alliance, ka-brothers. Itong alliance ay ma-unlock pag level 5 mo, ka-brothers. Pwede ka nang mag-join ng isang alliance. Pwede ka rin mag-create, ka-brothers, pero magbabayad ka ng diamond, kagaya ng pinakita ko in the last video. So, kung mayroon kang group of friends, ka-brothers, pwede kayo mag-create ng alliance even though you have not reached level 20 with the use of diamonds. Itong brothers alliance, ating ka-brothers, na maximum na siya 50/50 members na. No? Dito mayroong alliance help, so pwede mong tulungan ang iyong mga alliance mates dito depende sa request nila, at pwede ka rin maka-claim ng reward sa pag-help lang. By the way, ka-brothers, ang pag-help ng alliance mates ay libre lang yan, walang gastos. Nakaka-earn ka pa ng alliance points na pwede mo yung i-exchange later on, and pwede ka rin mag-request sa alliance help na yan, ka-brothers. So naka-request tayo ng tech design. Ang next na titignan natin, ka-brothers, ang alliance gift. Dito sa alliance gift, sa pag-rally lang para ma-defeat ang rock, ay mayroon na tayo mag-claim ng mga chests. So madami-dami din to. Pag member ka ng isang alliance, every activity magbibigay yan ng mga rewards, mga chest dito sa alliance gifts. So next is store tayo. So sa mga activities natin, may nakukuha tayo dyang token ng isang alliance, at pwede natin yung gamitin para bilhin ang mga items na ito. So sa ngayon, bilitin ng tech design plan. Sampulan ko kayo, may 20 yan per day na limited buy. So ganun lang siya kadali. Always do activities for the alliance para marami ka makuha ang alliance tokens, pambili ng mga libreng resources dito sa supply hall. Next naman is ang battle. So ito ang alliance war. Pag member ka ng isang alliance, pwede ka mag-set dyan ng battle, raid. So basically, start searching lang yan. Ito ang chance na makuha nating resources, tech design plan, at saka 14 na chest, ka-brothers, na blue. So rally yan, ka-brothers. Depende sa mga alliance members mo kung sino yung mag-join. So 10 energy lang ang i-consume ng rally na to, auto-deploy and expedition. So after that, ka-brothers, ikaw ay nakasali na sa rally na yan. Kailangan mo lang ng additional 3 members sa alliance para ma-start na yan. So Rock, the Master of the Night, possesses powerful strength and requires teaming up with your allies to defeat. Yan yung purpose ng alliance battle. Tulungan yan, ka-brothers, para matapos. So nakita nyo, 1 out of 3 may slot na. So rallying na yan, ka-brothers. Pag mapatayan si Rock, ay mayroon yung rewards na makukuha, ka-brothers. So dito ang war records, makikita mo dyan yung history na nag-rally ang alliance natin. So marami na nangyari na rally, ka-brothers. Active na active ang ating mga members sa Brothers Alliance. So next nating i-discuss, ka-brothers, ang alliance tech. So ito ay shared research tree. So anyone can donate dito sa alliance tech, ka-brothers. So i-click natin ang alliance development, no? So itong alliance development ay increases the cap quantity of the alliance members. So mag-i-increase siya from 80 to 90. So dito only the alliance leader or R4 has the permission to upgrade. So upgrade natin yan 30 minutes, ka-brothers, para mag-take effect siya. So based na nakita nyo, dapat active ang leader, kasi pag hindi active yan, hindi ma-upgrade ang ating mga technology. Sayang din yan, nagbibigay yan ng mga stats, increase infantry damage. So as you can see, pwede ka mag-donate dyan 10 times. Kaya if member ka ng isang alliance, mag-donate ka sa alliance tech, kasi shared yan na stats, helpful yan sa ating mga pag-attacking gagawin. Ito naman ay increase infantry HP. So pag lumagpas na, ka-brothers, ng 10, hindi na yan mag-i-effect ang pag-donate mo. So wag mo nang subukan. Maraming stats ang pwede makuha dito sa alliance tech, ka-brothers, no? So kung i-click mo lang yung technology, makikita mo yung thrifty, makakasave ka dyan ng resource cost sa pag-upgrade. Ang tax export naman ay may return yan sa mga tax na nakukuha. And of course, ang rapid march ay pampapabilis yan ng pagmarcha ng ating troops. So kung ikaw ay hindi member ng isang alliance, mamimiss mo ang mga free stats na ito. Luging-lugi ka na sa kalaban mo, ka-brothers. Next naman ang Eternal Tower. So building gives attribute bonus to an alliance. So sa isang fresh server, ka-brothers, ang Star 1 ay magbubukas sa day 5, 8 PM yan. And ang Star 2 naman ay magbubukas yan sa day 7
Ang Star 3 naman ay magbubukas yan sa day 10. And after that, ka-brothers, may schedule na yan sa 1, 2, 3, 11 a.m. yan every Monday, Wednesday, and Saturday. Naglalas yan, ka-brothers, in a duration of 1 hour. So, mabilis lang. Pag na-miss mo yan, ay wala na, ka-brothers. Kaya abangan mo talaga yung mga time na sinabi ko dyan. So, it's all about PvE. So, who will deal the last point of the defense will take the tower. So, sila yung makakuha ng reward, ka-brothers. And once nakuha na yung reward ng isang star, ayan na yun, ka-brothers. Hindi na babalik yung rewards na yun. Kaya galingan yung, ka-brothers, dyan sa Eternal Tower. Dito, mayroon na naman tayong Alliance gift, ka-brothers. Naggalaw-galaw lang din ng konti. So, ganun talaga. Grabe ang benefits ito. Pati sa Alliance achievement, mayroon din bigay dyan. Makikita nyo dito sa map ang ating Brothers Alliance. Dikit-dikit. Madami na tayo dito sa Brothers Alliance. So, nag-improve na talaga. Maximum 50 over 50 members na yan. So, ang battle power 9.96. So, i-build na natin ang ating fortress. Dito lang sa taas banda, may extra space doon. So, ang leader ng isang alliance, pwede mong i-build yan anywhere you want. So, ikaw ang mag-strategize dyan. And para ma-build yan, kailangan mag-donate ka, brothers, every day. So, 10 attempts per day ata ito. So, mag-donate tayo na mag-donate ka, brothers, para ma-build ang ating alliance fortress. Shout out sa aking mga alliance mates dyan. So, claim tayo ng mga rewards dito sa daily quest and main quest. Always claim, ka-brothers, kasi marami yan, ka-brothers, lalo na pag marami kang ginagawang activity. So, unlock lang yan ang unlock, ka-brothers. Auto-deploy expedition para lalong mas lumawak ang ating territory. Pag i-click mo ang member sa lower right, lalabas dyan alliance ranking. Kung ikaw ay hindi member ng isang alliance, mamimiss mo itong alliance leaderboard, hindi ka makakasali dyan. And dito sa alliance leaderboard, nagbibigay din ito ng mga rewards aside from the individual rankings, ka-brothers. Kaya aim high kayo dito sa alliance leaderboard. Next naman ay itong historical city. So ito ay weekly alliance versus alliance competition where alliance can capture powerful historical cities sa mapa. So ito ay nag-i-start sa day 17 sa isang server. So leader can register one primary and syempre advanced na city dyan sa mga members niya. So dalawa ang pipiliin na city dyan. Bakbakan talaga ang mangyayari dito. Alliance versus alliance. Sa primary, your alliance hasn't occupied any primary historical city in this event, pati sa advance. So, historical ownership, wala pa namang naka-ownership no, sa mga historical city. So, i-wait lang natin ang pag day 17 ng ating server para makasali tayo. As of now, prepare tayo for that alliance versus alliance war. And para makapag-prepare kayo, increase your plot, increase the strength of your troops. Of course, research mo yung sa construction city, claim requests, and maximize alliance activity for resources. So, ngayon ka-brothers, continue lang tayo sa ating progress. So, mayroon itong fundamental knowledge, kailangan din siya ng resources para ma-upgrade. And now, continue building lang tayo. Mayroon na tayong cavalry. So, itong cavalry ay bago to na unlock na natin. So, check natin sa city construction, level 1 pa lang. So, hindi natin yan i-upgrade ng i-upgrade. Para mataas ang cavalry, ang ating ma-recruit, kailangan nating humabol sa level ng ibang empire, ka-brothers. Kasi nahuhuli tayo kasi na-late tayo sa pag-join. Pero kahit na-late ka, F2P lang naman tayo, ka-brothers. Enjoy lang, upgrade lang ng upgrade ng castle and mga barracks. Since na-upgrade na natin ang ranger ng ilang beses, pwede na yung i-combine. So, combine to 13 and combine to 14. So, let's try if you can combine to 15 as well. So, tuloy-tuloy na talaga yan basta naka-enhance ka ng tuloy-tuloy. Combine ng combine, merge lang ng merge. This is all about merging ang Frost Kingdom. Increase your plot, keep merging troops and buildings to reach new levels. So, kaya pa tong i-merge to 15 ang ating ranger na barracks. And automatic recruit agad para makombine natin ang mga na-recruit natin na mga rangers. Dito sa trial hall na complete na ang dalawang pending. So, pwede ka niyo mag-accept dyan ng dalawang flag. Remember, dalawa lang ang pwede sa trial hall. So, if you want a guide sa trial hall, watch my past videos, ka-brothers. Na-discuss ko na everything about the trial hall. So, yun lang para sa video na to, ka-brothers. Maximize alliance, maximize the historical city. So, abangan nyo yun, alliance versus alliance na war. Hindi yun basta-basta, masaya yun. Kaya magpalakas na kayo hanggang hindi pa nag-day 17 sa server natin. Keep getting stronger sa Frost Kingdom, ka-brothers. If you have any comments, suggestion, or mga topics na gusto nyong gawan ng video, comment lang kayo sa baba. Do not forget to like and subscribe. Thank you for watching Brothers TV.
Don't forget to like and subscribe to Brothers TV.